Congressman Edgar Erice, nagpahayag na isa lang ang maaaring ipanlaban kay VP Sara. Walang iba kundi si dating Vice Presidente Leni Robredo na ngayon ay mayor ng Naga City, Camarines Sur. Sinabi ni Erice ang pahayag matapos i-anunsyo ni VP Sara ang pagdedeklara ng pagkandidato sa 2028 presidential election. Kung saan trending sa mga social media na posibleng alinman kina Senator Amy Marcos o Robin Padilla ang umano'y pwedeng pagpiliang running mate. Kung kakandidato umanong Pangulo si Robredo, ay maaari nitong gawing running mate si Senator Risa Hontiveros na pinalutang naman ni dating Budget Secretary at Liberal Party, Florencio Abad. Inihayag ni Erice na ang isyu sa gobyerno sa kasalukuyan ay korupsyon at si Robredo ay walaan niyang bahid ng korupsyon, magiging malakas ang tiyansa nito kung sasabak sa presidential elections na kalaban ni VP Sara. Dagdag pa ni Erice na mas may tiyansa si Robredo kung hindi siya makikipag-alyansa sa administrasyon. Dahil sa umano'y may bahid ng pinakakurap na gobyerno sa kasaysayan ng bansa. Pwedeng panlaban kay VP Sara. Walang iba yan, kundi si dating VP Leni. Yun, kasi walang issue ng korupsyon kay VP Leni. Kaya lang magkakaroon ng dalawang school of thoughts yan. Whether we will coalesce with the administration or we will fight alone. Para sa akin, we should fight alone. Bakit? Hindi ibig sa politika, sa experience ko, hindi ibig sabihin ng 1 plus 1 equals 2. Dito, pagka kami 1, tapos pag sumama kami sa administration, ang ibig sabihin nun, negative 1, kaya magiging 0 because of the corruption. At sa iba pang kaganapan, Larry Gadon, naglabas ng isang pahayag sa isang interview na taktika lang daw di umano ni VP Sara Duterte ang pagdedeklara ng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 para daw depensahan ang impeachment proceeding sa Kamara. Ayon pa kay Gadon, napakalayo pa ng eleksyon subalit nagdeklara na kaagad ang Vice Presidente na hindi rin daw naman umano mananalo sa eleksyon. Dahil unang-una, ang Philippine politics is divided only to two major camps. That is Marcos and Aquinos. Ang mga Marcos natural hindi na siya iboboto. Hindi na siya iboboto ng mga Marcos loyalists at mga Ilocanong Solid North na hanggang Mindanao ay napakaaming Ilocano at ang mga tinatawag nating mga waray. Yun mga kakampi nila Madam Imelda Marcos at nila Martin. Ang mga Romualdez. Kaya imposibleng magagaling pa ang mga boto sa kanya sa mga Marcos camp, paliwanag pa ni Gadon. O hayan. Pati si Gadon nakaamdam na ng pagpapani. Siyempre todo susuportahan niya ang amo niya na si Marcos. Sa mga sinabi ni Gadon, siguro tama nga siya doon sa una na taktika ni VP Sara ang pagpapahayag ng maagang deklarasyon sa paglaban sa pagkapangulo sa sunod na eleksyon. Malamang sa totoo yun at panigurado na mapipressure ang Kongreso sa deklarasyon na yun ng Vice Presidente. Pero sa pangalawang pahayag ni Gadon, doon ako hindi sang-ayon na wala ng pagkukunan ng boto si Inday Sara at malamang sa talo na ito, pahayag niya. Baka lang nalilimutan ni Gadon na kung hindi dahil kay Sara Duterte, hindi mananalong pangulo ang kanyang boss na si Marcos. Kaya lang lumakas at dumami ang boto ni Marcos kasi nga si VP Sara ang nagdala at nagbigay ng malaking abante niya kay Leni noong presidential election. Matatandaan na natalo siya ni Leni Robredo noong 2016 election sa pagka-Vice Presidente. Tapos nitong presidential election, dapat pasalamat pa nga itong si Marcos Jr. kay VP Sara kasi hindi siya magiging presidente kung hindi nagpaubaya at ipinalamang na lang kay BBM ang posisyon sa pagkapangulo. Nasa pag-aakala ni VP Sara na ipagpapatuloy nito ang magandang nasimulan ng dating Pangulong Duterte. Pero anong nangyari? Hindi ba at nag-traitor din ang Pangulo mo Gadon? Ipinakulong pa ang ama ng taong tumulong at sumuporta sa kanya noong presidential election. For more video update, please subscribe, like and hit the notification bell.